Na 0-2 nga ang Barangay Ginebra sa PBA Finals kontra sa TNT. Pero sila nga ay lumaban at naitabla nilang serye sa Game 4. Pero natalo na naman sila ng dalawang sunod, kaya't sila nga ay runner-up lamang ngayong Governor's Cup. At ayon nga sa reports ng Spin, ay ang isa nga sa dahilan ng pagkatalo nila ay may iniinda nga daw na injury itong super import nilang si Kabayan Brownlee. Dahil matapos nga ang suspension ni Brownlee sa 19th Asian Games, ay nagtuloy-tuloy nga ang kanyang paglalaro ng basketball. Naglaro siya para sa 2025 Asian Qualifiers First Window, 2024 Paris Olympics Qualifiers, nag-import sa Indonesia IBL, at nagdiretsyo ng import ng Barangay Ginebra ngayong Governor's Cup. Kaya tiyak na nagpatong-patong na talaga ang pagod ni Justin Brownlee sa katawan niya, kaya siguro siya nagka-overfatigue. At ayon nga sa source na to, ay kinukonsidera nga ni Coach Timko na magpahinga muna si Justin Brownlee ngayong Commissioner's Cup at humanap muna sila ng panibagong import. Kaya't kung matutuloy na pagpapahingahin muna si Kabayan Brownlee ng Ginebra Management ngayong Commissioner's Cup, ay narito nga ang mga backup imports na maaaring kunin ng Barangay Ginebra. Top 5, Thomas Robinson. Si Robinson nga ay nag-import na sa PBA last PBA 48 Commissioner's Cup. At siya nga ay naglaro para sa NLEX Road Warriors. Pero ito'y maikling panahon lamang dahil sa naging sagutan nila ni Coach Pido Harencio ay umalis na nga siya bilang import sa NLEX. Pero ayon nga sa isang panayam sa kanya, ay nais nga daw sana niyang makabalik ng maglaro bilang import sa PBA. At kung maisipan nga ng Barangay Ginebra ng backup import, ay pwedeng-pwede nga itong si Robinson. Si Robinson ay nag-average ng 12 points, 7.3 rebounds, 0.8 assists, 0.8 steals, 54 field goal percentage at 66% free throw shooting sa 2023-2024 Puerto Rico BSN season niya. Panoorin natin ang pinaka-latest basketball highlights ni Thomas Robinson kung pwede nga ba siya sa sistema ng Ginebra. Top 4, Tyler Bey. Hindi nga siyang kinuha ng Magnolia Hotshots bilang import ngayong Commissioner's Cup. Kahit dinala naman niya ang Magnolia sa PBA Finals last Commissioner's Cup. At muntik pa nga siyang gawing backup naturalized player ng Gilas Pilipinas. Pero dahil ang SMB ang nag-champion sa PBA 48 Commissioner's Cup, ay ang import nilang si Benny Boatwright ang naging backup naturalized player natin sa Gilas ngayon. Pero kung naghahanap nga ang Ginebra ng isang all-around the backup import ngayong conference, ay pwedeng-pwede nga nilang kunin si Bey. Si Bey ay nag-average ng 27.6 points, 14 rebounds, 2.1 assists, 2.2 steals, 1 block, 25% 3-point shooter at 70% free throw shooter sa last PBA 48 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang mga best basketball highlights ni Tyler Bey nang naglalaro pa siya sa Magnolia Hotshots bilang import nila last Commissioner's Cup. Top 3, Montrezl Harrell. Si Harrell nga isang NBA free agent ngayon. Kahit hindi nga siya star player sa mga team na pinaglalaruan niya, ay isa naman siya sa mga spark of the bench sa lahat ng teams na pinaglaruan niya sa NBA. At dahil dito nga, ay siya ay naging one-time NBA Sixth Man of the Year sa Clippers. Pero ngayon nga, ay dahil wala lang ang team ang kumukuha sa kanya sa NBA, ay nag-decide nga siyang maglaro din sa overseas. At sa former team nga ni Kai Sotto na Adelaide 36ers siya naglalaro ngayon. At kung gusto ngang subukan ng Ginebra si Harrell na gawing import, ay nasa may Australia lang siya para kontakin. Si Harrell ay nag-average ng 19.7 points, 10.1 rebounds, 1.6 assists, 0.4 steals, 1.3 blocks, 44% 3-point shooter at 69% free throw shooter sa ongoing 2024-2025 Australia NBL season niya. Panoorin natin ang maikling latest basketball highlight ni Harrell
sa Adelaide 36ers kung magiging fit nga ba siya sa sistema ni Coach Tim. Top 2, Dwight Howard. Si Howard nga sana ang original import ng Converge ngayong conference. Pero dahil nagbabaka sakali nga si Superman na makabalik sa Lakers ngayong NBA season, ay hindi nga siya nag-sign sa Converge. Ngunit, nakailang laro at nag-wave na nga ng ibang players ang Lakers, ay hindi pa din nga sinasign nitong si Howard ngayong season. Kaya kung sakaling mapakiusapan at ma-offeran nga ng Hinebra ng malaki-laki itong si Howard, ay baka pwede nga nila siyang kunin bilang backup import nila ngayong Commissioner's Cup. Si Superman ay nag-average ng 17.5 points, 10.5 rebounds, 1.1 assists, 1.6 steals, 2.6 blocks, 60 field goal percentage at 55% free throw shooter sa 33rd Dubai Championship Tournament. Panoorin natin ang mga naging best basketball highlights ni Dwight Howard sa Strong Group Pilipinas stint niya. Top 1, DeMarcus Cousins. Si Cousins nga ay isang former NBA star player. Pero nang magka-injury nga siya, ay wala ng team sa NBA ang kumukuha sa kanya ng pangmatagalan. Kaya't siya nga ay naglaro na sa mga Asian Leagues gaya ng Taiwan. At ito nga ang dinomina niya at nakapag-champion pa dito. At pati na din sa isang team sa Pilipinas na Zamboanga Valientes ay naglaro na din siya at nakapag-champion din dito. At ayon nga sa isang interview niya, ay open naman daw siyang maglaro sa kahit anong liga ngayon sa Pilipinas. Ayon nga sa source na to, ay sinusubukan na daw kontakin ng Hinebra Management si Cousins ngayon kung siya nga ba ay available upang gawin nilang backup import kung sakaling pagpapahingahin nila si Justin Brownlee this conference. Si Boogie ay nag-average ng 21 points, 13 rebounds, 8 assists, 2 steals, 1 block, 33% 3-point shooter at 78% free throw shooter sa 2024 The Asian Tournament. Panoorin natin ang mga naging best basketball highlights ni DeMarcus Cousins sa mga Asian countries na kanyang pinaglaruan kung talagang kaya pa niyang magdala ng isang team. Ito ang mga top players na import na maaaring pagpilian ng Barangay Hinebra kung sakaling matuloy pagpahingahin muna si Kabayan Brownlee ngayong Commissioner's Cup. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga imports na to ang magiging fit sa sistema ni Coach Tim Cone? I-comment niyo na po yan sa baba.